Maraming naapektuhan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Kabilang ang transportasyon na nagdadala ng iba't ibang produkto kung saan mampanik at destinasyon. Kaya tuloy pati na ang lahat ng mga bilihin ay lubhang naapektuhan sa bagay na yan. Magmula sa pagkain pati na sa mga gamit na kinakailangan natin. Kung hindi masusolusyonan ang bagay na yan, ano na lang kaya ang magiging buhay natin sa susunod na 10 taon? Kaya naman masusing pinag-aralan ng iba't ibang kumpanya ng transportasyon ang pagkakaroon ng mga klase ng sasakyan na hindi na kinakailangan pa ng krudo o kaya ay nililimitahan ng bawat pagkonsumo para ito'y mapagana. Magmula sa two-wheeler bike na ngayon ay lumalaganap na rin dito sa bansa, pati sa unti-unting pagdating ng electronic vehicle dito sa Pilipinas. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang unang 5 electric vehicle na makikilala mo sa pagkakataong ito. May affordable price tag at mga modernong katangian. Yan ang malalaman mo sa video na ito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 5, Mitsubishi Outlander. Ang sunod-sunod na paglabas ng mga modelo ng Mitsubishi sa bansa ngayong 2023 ay talagang kinagulat ng marami dahil sa mga high upgrade features nito at modern technology na talagang nakatutulong sa pang-araw-araw na paggamit. Pero ang hindi alam ng marami, ang mga bagong modelo na yan na may mga bagong update ng specs and features ay mayroon na rin pala dati sa modelong ito ng Mitsubishi, ang Outlander. Isang legit hybrid vehicle ng Mitsubishi Motors na handang makipagsabayan sa mga high performance level at hybrid vehicle sa bansa. Inilabas ito noong 2019 pa sa pinakabagong versyon sa Philippine market at ngayong 2023, ang modelong ito ay may panibago na namang update, ang Outlander Feb 2024 model na sinasabing pinakamatipid kumonsumo ng gasolina ngayong henerasyon. Hindi totally electric vehicle ang modelong ito dahil maaari pa rin namang paganahin gamit ang petrolyo o gasolina sa makina nito. May 2 optional kasi para ito ay mapaandar sa pamamagitan lamang ng electricity at fuel gasoline na parehong kinukonsumo nito. Well, marami pang magandang bagay at mukhang ikagugulat mo sa sasakyang ito. Kasi bukod sa matipid sa gasolina, ito na rin ata ang modelo na sobrang kompleto sa mga features na hinahanap mo. Gaya na lamang ng safety and security sense. Bukod pa dyan ay may 4 na klase na rin ito ng drive modes na tinatawag. Ang normal modes na nag-optimize ng engine power. Pangalawa, ang EV priority mode na pinapagana ng electricity power at otomatikong nako-convert sa fuel kung kinakailangan. Meron din itong tinatawag na battery save mode at ang pang-4 naman ay ang charge mode. At ang kabuuang detalye ng makina ay pinapagana ng 2.4 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, naka 16 valve at dual overhead camshaft na sinamahan ng permanent magnet synchronous at lithium-ion battery na may 13.8 kWh na kung saan nanggagaling ang electric power nito. Sa normal na pag-andar, ang modelong ito ay kayang mag-produce ng maximum output na 126 horsepower sa kada 4,500 revolution per minute at 199 Nm of torque naman sa kada 4,500 RPM habang ginagamit ang gasolina. Pero kung ito naman ay i-convert mo into electric, nasabi na rin natin kanina na pwede rin talaga. Malakas kasi ang volume ng electric power na meron ito, kaya aandar ito kahit hindi ginagamitan ng gasolina, gamit lamang ang electricity. Isa pa, sobrang lakas kasi ng baterya nito na lithium-ion dahil sa pwede rin magsaksak sa loob ng iba pang mga appliances o gadget. Magdagdag ka man ng iba pang mga electrical accessories ay pwedeng-pwede. Well, pagdating naman sa performance, ito ay kaya mag-produce ng maximum output gamit ang electricity na umaabot sa 94 horsepower at 195 Nm of torque. Ang average top speed naman nito kapag electricity lang ang ginamit mo ay pumapalo ng 50 to 55 km per hour. Mabilis-bilis na rin naman yan lalo na kung hindi ka naman hataw at nagmamadali at kung sa city ride mo lang din ito gagamitin. At sumatotal, ang malaki pang benepisyo nito kung sakaling maubusan ka ng gasolina o kaya malubat ang baterya ay may option ka pa rin para paganahin ito.
Ibig sabihin, hindi ka mamumroblema sa malalayong biyahe o probinsyang lugar na walang gaanong gasoline station. Sapagkat matagal-tagal din namang malobat yan at pwede rin lamang i-charge sa bahay mo o kahit saang lugar na pwedeng pagsaksakan ng outlet nito. Pagdating naman sa fuel supply system, ito ay naka-CRDI na rin kaya matipid talaga. Hindi na rin mausok yan sa pamamagitan din kasi ng emission norm compliance na Euro 6 ay mas na-enhance ang pagiging eco-friendly at hindi polluted. Isa pa sa maganda dito sa bagong modelong ito, makikita mo ang napakaangas na panlabas at pormahan nito. Hindi pa rin naman nawawala ang front fascia na signature design ng Mitsubishi sa mga modelo nila. May mga garnish chrome C-accent, plated grille at lower bumper garnish. Ang maganda pa dito, lahat ng mga ilaw nito ay fully compact LED type na. Magmula sa mas pinanipis na LED type headlamp, DRL, fog lamp at tail lamp. Yan ay mga naka-LED type na kaya hindi rin kakain ng malakas na electric power at mas tatagal ang lifespan. Ang transmission nitong modelo ay automatic CVT. Naka 4-wheel drive na bagay din sa off-road mga kaibigan. Kaya kung imomodify mo itong pang off-road, gulong na lang siguro ang papalitan mo dito. Dahil ang mga suspensions nito ay nakadesign na din para sa malulubak na kalsada. Naka MacPherson strut ang front suspension habang ang rear suspension naman ay multi-link with shock absorber and coil spring. Ang mga braking system sa front and rear ay mapagkakatiwalaan na rin. Dahil pareho itong naka-disc type kaya ang stopping force nito ay mas malakas ang kapit. Naka-ventilated disc sa front at ordinary disc type naman ang rear. Ang kabuang sukat ng mga gulong nito ay nasa 225 by 55 R18. Naka-tubeless at alloy na mags at ang steering gear type naman nito ay rack and pinion. Mas magaang ang handling dahil sa naka-power steering na rin at mas madaling imaniobra. Adjustable ang steering column kaya magkakasya ka kahit gaano ka pa kalaki. Ang mga safety features nito ay talagang halos kompleto na rin, maging sa mga basic necessities, kagaya na lamang ng mga cup holder with bottle holder, mga de-adjustable seat na may mga kasamang headrest. Ang napaka-komportabling foam ng mga upuan nito ay makakapal. Naka-leather seat na rin ang cover nito, kaya napakasulit talaga. Bukod pa dyan, may mga console pocket na rin itong kasama na lagayan ng iba pang mga bagay. Ang magpapaganda pa rito mga kaibigan, pagdating sa driver's side, ang multifunctional steering wheel nito ay kakaiba. Narito na rin kasi ang remote para sa ilang mga key switch function. Pati ang instrument panel na napaka-modern at very informative. Nakatutulong sa driver para mas madaling maintindihan ang mga notification o sign na lumalabas dito. Pagdating naman sa infotainment system, meron itong freestanding 10 inches na monitor screen with Apple CarPlay and Android Auto. May kasama na ring FM and AM radio, Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input, meron na rin itong voice command, automatic wireless charger at marami pang iba. Ang mga basic safety features na meron ito ay nilagyan ng anti-lock braking system, may brake assist at electronic brake distributor. Nakatutulong sa mas ligtas na paggamit ng brake procedure. Bukod pa dyan, sinamahan na rin ito ng traction control system at ng active stability control. Bagay na bagay sa 4-wheel drive na pang off-road. May miss acceleration prevention system na rin ito with corner sensor at may blind spot warning detection. Mga sistemang nakatutulong upang mas ligtas naman ang pagmamaneho. Napaka-beginner friendly at user friendly. Meron na rin itong mga advanced safety features kagaya na lamang ng rear cross traffic alert. Nakatutulong naman na kung sakaling bigla kang magpapatras ng sasakyan at hindi mo nakikita ang mga biglang paparating na sasakyan sa iyong likuran, itong rear cross traffic alert ang magpapaalala sa iyo niyan. Para naman sa ganun ay maiwasan ang sagian. May lane change assist control na rin ito at forward collision mitigation system. Mga sistema rin nakakatulong na maiwasan ang anumang sagian o banggaan sa kalsada. At sinamahan na rin yan ng adaptive cruise control system. Isang makabagong sistema na mas updated sa cruise control system lamang. Sa mga hindi nakakaalam, ang sistemang ito ay makatutulong naman sa napakahabang biyahe o long ride na iyong paggagamitan. Hindi mo na kasi kailangan pang pigain ng matagal ang accelerator pedal nito. Dahil dito sa adaptive cruise control system ay otomatiko na itong gagana at tatakbo sa maintain na top speed nito na hindi mo tinatapakan ang gasolina. Kaya makakapag-relax ka na rin sa mahahabang biyahe.
At isa pa sa advanced features nitong sasakyan, meron na rin kasi itong regenerative braking power na kung saan habang bumabagal ang pag-andar o habang nagpepreno ka ay otomatikong nagcha-charge din ang baterya nito na nako-convert naman sa electric power. Kaya ang resulta ay makakapag-save ka habang umaandar ng electric power. Para naman sa iba pang mga features, meron na rin itong reverse camera na magagamit mo kapag ikaw ay nagpapark. Isa pa, meron na rin itong power tailgate o otomatikong nagbubukas ang tailgate nito using remote control system. At high-tech na rin nga pala ang mga seats nito dahil naka-electronically adjustable seats na rin. May 360 camera na rin kasama, kaya ang buong paligid nitong sasakyan ay makikita mo na rin. Sinama na rin itong sasakyan ng dual climate control system at may fast charger na may plug na 220 volts. Para naman sa dimensions and capacity, ang fuel tank capacity nito ay nasa 45 liters. May kabuuang bigat ito na 1,880 kg at ito ay nagkakahalaga ng 2,998,000 pesos. Number 4, ang GAC GS8. Ang GAC GS8, isang SUV type na klase ng sasakyan na makikilala mo sa pagkakataong ito. Napaka-luxury ng datingan. Mukhang mamahalin kung titingnan, pero ang modelong ito ay hindi naman kamahalan ng halaga. Sobrang sulit na sa kung ano ang meron ito. Hindi basta-bastang features at mga katangian na napaka-advanced talaga, kaya na lamang ng pormahan ito. Dito sa external design ay napaka-luxury kung titingnan. Mukhang mamahalin talaga ang front piece cover pa lang na makikita ang malaking powerful wing grill nito na pa-B-type. Ang arrangement ng mga chrome accent. Napakagarang pormahan, samahan pa yan ng malalaking ilaw nito. Ang headlamp na naka-projector type, LED at daytime running light. Malalaki din ang sukat ng gulong nito, kaya kung sa off-road at mga bahain mo gagamitin ay bagay lang din. May sukat ito na 255 by 50R20. Sa side portion makikita naman ang side skirt garnish chrome at mga side mirror na may camera. Equipped din kasi ito sa 360 camera at speaking pa sa external design, built-in na rin sa modelong ito ang roof rail na kung saan pwede mong paglagyan ng roof rack for another cargo carrier. Ang rear portion naman ito ay makikita mo din ang kakaibang disenyo ng tail lamp. Naka-LED type ito at napaka-unique talaga. May third brake light o stop lamp sa taas na line shape. Ang mga ito ay naka-LED type na. Dagdag pagiging visible din ito ang mga reflector sa ibaba para mas madali tayong makita sa madidilim na kalsada. Pagdating naman sa interior, ang modelong ito ay talagang nakakamangha kasi napaka-luxury din ng internal design nito. Mula sa front dashboard, mga naka-leather ang cover seats at sobrang lawak ng space, 7-seater to 8-seater na capacity. Ay swak no sak dito, may mga headrest na rin at auto-adjustable pa ang mga upuan nito. Defoldable rin yan, kaya mas mapapalawak mo pa ang space kapag hindi kinakailangan. At dito naman sa front, ang pinakamakakaagaw ng attention mo ay ang 14.2 inches na infotainment system nito. Napaka-functionality at sobrang daming access. Bukod kasi sa mga audio sound system, front and rear camera ay pwede mo rin kasing ma-access sa screen nito ang ilan sa mga controls ng sasakyan, kagaya ng side mirrors na pwede mong i-adjust o pagalawin dito sa screen. At pati na rin ang rear tailgate din ito ay pwedeng buksan dito sa screen. Napapalitan din ng color ang background at narito na rin ang mga controls ng aircon system at marami pang iba. Bukod pa dyan, may personalized in-voice control na rin itong kasama. Ang kayang gawin ng voice control nito ay buksan at isara ang mga bintana, mga ilaw at maging ang sunroof nito sa pamamagitan lamang ng voice command spill na masasabi mo. May kasama na rin itong wireless charging system at charging port sa harap at likod. Kaya hindi ka mangangambang malobat ang gadget mo. Isa pa, may chiller na rin nga pala ito para sa mga malalamig na inumin o kaya naman malalamig na pagkain ay pwede mo ring ilagay dito. May mga secret pocket with bottle and cup holder. Mula sa harap, second row at third row seat nito
Kaya sobrang convenient na rin para sa mga pasahero natin. Bukod kasi sa mga sistemang yan, may malakas na air condition at auto climate control system na rin. At ang switch naman ng aircon ay pwede ring makontrol ng mga pasahero sa likuran. Depende sa kanya-kanyang preference. Ang mga entertainment at communication, pati ang connectivity ay hindi rin nawala sa modelong ito. Meron na itong smartphone connectivity, may Bluetooth, FM and AM radio, naka-Android Auto at may speaker mula sa harap at likod na portion nito. Ang ilan din sa mga advantage pa nito sa magkakaibang brand competitor ay ang pagkakaroon nito ng panoramic sunroof at auto-open na tailgate kapag na-sense ang transmitter key nasa malapit. At ang panel gauge naman nito ay naka-fully digitalized na rin. Kaya ang mga information, notification at mga sign and function na lumalabas dito ay madali mo lamang din maiintindihan. Pagdating naman sa makina ay hindi rin magpapahulian ang modelong ito na pinapagana ng 2.0 TGDI engine at may kabuuang displacement na 1,991 cubic centimeter with 4 cylinders 16-valve dual overhead camshaft engine. Naka-automatic ang transmission at may 8-speed na variable gearbox na kaya mag-produce ng maximum output na 248 horsepower sa kada 5,250 RPM at maximum torque naman na 400 Nm sa kada 1,750 to 4,000 RPM. Kaya ang average top speed din na nagagawa nito ay umaabot sa 190 to 195 km/h. Ang fuel supply system naman nito ay injected type, Euro 4 compliance at eco-friendly. At napakatipid din kaya kayang kumonsumo ng 13.2 km/L. Maititipid pa yan sa highway kung maintain ang speed. May fuel tank capacity yan na 65 liters. Kaya sa long ride, ito rin ay magandang gawing riding body. Itong GAC GS8 ay may 3 type din na klase ng driving mode. Meron tayong tinatawag na comfort mode sa city ride, may eco mode sa long ride at sports mode naman sa racing o yung pangmabilisan. Bukod pa dyan, kung pag-uusapan naman natin ang mga safety features nito, itong modelo ay sobrang dami din yan. Pagdating sa mga advanced safety, ito ay may advanced traffic sign recognition. Automatic na hihinto kapag na-detect ang pedestrian lane at mga traffic lights. At traffic signage, may collision warning na rin ito at may autonomous features braking na automatic din. Humihinto kapag ito ay mababangga na. May kasama din itong lane departure warning na sinusuportahan naman ng lane keep assistance system na kung saan wawarningan tayo kung ang minamaneho nating sasakyan ay lumalabas o lumalampas na sa linya o yung mga putol-putol na linya na makikita sa kalsada. May kasama na rin itong traffic jump assist na nagpapaalala sa driver na manatili sa lane o linya at para maiwasan din ang makakasagi ng mga kasabayan natin. Meron na rin itong integrated cruise control assist na tutulong din para maiwasan ang sagian. Hindi pa yun, bukod sa mga advanced safety features na yan, ito rin ay nilagyan ng ADAS. Ang rule naman ng safety features na ito ay para maiwasan ang pagkabangga, pagkamatay at pagkaroon ng serious damage sa mga occupants nito. Dahil pinoprotektahan nito ang mga nakasakay at ang mga taong nasa paligid nito. Ilan pa sa mga safety measure na meron ito, may hill start at downhill assist control system na rin ito na magamit mo naman sa mga paahon o pababang klase ng kalsada. May front and rear sensor with parking sensor for better parking assistant. Kaya kahit ikaw ay baguhan pa lamang, hindi ka mahirapang mag-park sa mga masisikip na parkingan. Meron na rin itong kasamang ABS o anti-lock braking system na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasahang pagkakataon. Sinusuportahan din niya ng EBD o Electronic Brake Distributor. May kasama na ring brake assist para sa maayos na paggamit ng brake system.
May vehicle stability control system na rin ito na nagpapanatili sa kalmado at banayad na pagbabiyahe kahit daanan man ng ulan at bagyo. O kaya naman biglang maidaan sa malulubak mababatong kalsada o kaya naman sa mga biglang pakurbada. Para naman sa ilang mga basic safety sense pa nito ay kumpleto rin ito kagaya na lamang ng driver and passenger airbags. May mga seat belts na rin ito, may crash sensor, front and side impact beams at ISO fixed child mounts para naman sa mga bata nating kasama. Meron din itong day and night rear view mirror at marami pang iba. At kung pang off-road naman mga kaibigan, sinamahan na rin ng traction control system na sinusuportahan ng vehicle stability control system na kung saan sa mga mababato, matutubig na kalsada ay safe at protektado ka rin ng mga sistemang ito. Nagpapanatili kasi sa maayos at kalmadong pagmamaneho na tumutulong upang hindi rin tayo mabalahura sa mga mapuputik na kalsada. Isa pa sa highlight nitong modelo ay ang pagkakaroon din ngayon ng adaptive cruise control system. Ito ang sistema na kung saan ay hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator o gasolina. Iset mo lamang ang speed na ninanais mo ay kusa na itong aandar at nakadepende sa mga sasakyan na nasa harapan mo. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mabilis ay gagayahin din itong modelo. Kaya makaka-relax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na ring naka-autopilot. Yun nga lang kinakailangan pa rin i-manage ang manubela at syempre hindi manual ang parking brake dahil ginamitan na rin ng electric parking brake. Ang modelong ito pagdating naman sa chassis at mga suspensions, sulit at napaka-reliable. Ginamitan kasi yan ng MacPherson strut sa front suspensions at naka-multi-link with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Ang braking system ay mapagkakatiwalaan na din dahil sa parehong naka-disc-type ang front and rear brakes nito. Ang kasalukuyang presyo nito ay nagkakahalaga ng 2,298,000 pesos hanggang sa 2,648,000 pesos. Number 3, Toyota Zenix. Ang konsepto nitong 2023 Toyota Innova Zenix ay isang innovative multipurpose crossover. Ayon sa Japanese maker chief engineer nitong Innova Zenix, ang Toyota company ay naglalayong makabuo ng isang versatile crossover na may malaking space utility na minivan. Hindi ganun kamahal ang market value at tatangkilikin ng kahit na sino man. Ang Toyota Innova Zenix ay inilalarawan din bilang isang sasakyan para sa modernong henerasyon. Dala ang DNA ng isang iconic na multipurpose vehicle, ang Innova na ngayon ay mas pinabongga. Itong modelo ay binago pati ang majority ng kabuuang disenyo. Isa pa rin naman itong klase ng Innova na may crossover look nga lang. Ngunit ang panglabas na disenyo nito ay naglalaman din ng glamorous and tang na pinagsama ang exquisite at rugged body curves and sculpture. Mukhang mamahalin talaga pati itong front face cover. Mas nag-lift up ang pagiging high class na datingan. Pati itong radiator grille na honeycomb design ay napaka-elegante. Ang mga ilaw nito mula dito sa headlamp, mga daytime running light, ang line shape signal light at itong fog lamp ay mga naka-LED type na. May mga fairings, garnish, side sill and fender cladding na rin itong kasama sa side portion. May rear integrated spoiler at shark fin antenna. Kaya nagmumukha tuloy complete set into sporty at looking gwapo talaga itong modelo. Makikita rin dito ang body color side mirror na auto adjustable with front and rear bumper sensor na makikita mo rin dito sa labas. Ang tail lamp nito kasama sa modern upgrade ay ginawa na ring LED type na klase. Ilan pa sa mga detalye nito ay talagang kapanapanabik. Ang malaking upgrade sa modelong ito ay hindi lamang sa external maging pati sa internal specs and features nito. At yan ang iisa-isahin din natin. Itong modelo ay naglalaman ng mga makabagong teknolohiyang makatutulong sa pang-araw-araw na gamit at sa pagsakay mo dito. Nagmula sa isang kilalang car maker Japanese brand na Toyota, ay nangangako sa mga consumer nito ng kalidad, tibay at pagiging maaasahan na brand. Ang bagong 7-seater na Zenix 2023 model ay sinusuportahan ng advanced technology upang mas maging kapaki-pakinabang,
komportable, ligtas at may malawak na seguridad. Ibig sabihin, fully compact MPV car na naklase itong Innova Zenix 2023 model. Isa pa, ang highlighted din talaga sa modelong ito ay ang pagiging hybrid nito. Bakit nga ba sinabing hybrid? Ang kabuuang sistema kasi nito ay pinapagana na ng elektrisidad. Bagamat kakailanganin pa rin ng fuel para sa mas kompletong pagpapaandar ng makina, ay mas magiging main source of energy na kasi nitong sasakyan ay ang electricity na nanggagaling naman sa baterya nito. Ibig sabihin, dahil dito ay mas mami-minimize ang fuel consumption habang umaandar at mas lumalakas ang power output na nagagawa nito sa pagtutulungan nitong fuel at ng baterya. At totally, hindi naman lahat nitong bagong labas na Toyota Zenix ay hybrid na. Meron kasi itong 4 na klaseng variant na pwede mong pagpilian. Ang unang klase nito na Innova Zenix 2.0V CVT type. Ang pangalawa naman ay ang Innova Zenix 2.0V CVT type Platinum White Pearl Mica. At ang pangatlo naman nito na klase ay ang Innova Zenix 2.0Q Hybrid naka CVT, at ang pang-apat naman na top variant nito ay ang Innova Zenix 2.0Q Hybrid CVT Platinum White Pearl Mica. So ibig sabihin sa 4 na klase nito, 2 ang hybrid dito. Kaya sa video nito ay magpo-focus lamang tayo sa pinaka-top variant na hybrid nito. Sinasabi ng marami na isa sa pinaka-mag-i-stand out na modelo ng Toyota Motors ngayong henerasyon itong Innova Zenix 2023 model dahil sa pagiging advanced at pagiging high-tech nito sa maraming bagay. Mas na-enhance kasi ang modern technology at dinagdagan ng mga makabagong sistema na nakapaloob sa modelong ito. Itong Innova Zenix Q Hybrid CVT ay pinapagana ng 1,987 cubic centimeter na displacement capacity, hybrid 4-cylinder o 2.0 liter inline 16 valve dual overhead camshaft engine, naka-chain drive at front wheel drive. Bukod pa dyan, naka-direct na rin ang injection sa engine nito kaya hindi ka magkakaproblema in the long run. Ang CVT type transmission na kayang mag-produce ng maximum output level na 186 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute. Unlike sa standard variant nito na kaya lamang mag-produce ng 172 horsepower, ito ay mas malakas talaga, maging sa maximum torque ay kaya ring maglabas ng 188 Nm sa kada 4,400 to 5,200 revolution per minute. Kaya naman ang average top speed din na nagagawa nito base na rin sa mga nakagamit na nito ay kayang tumakbo ng 180 to 185 km per hour na kabuuang bilis. May fuel tank capacity na 52 liters ang full tank. At bukod pa dyan, ang isa rin sa ipinagmamalaki kasi nito na nabanggit na natin kanina ay ang katipiran sa gasolina. Yes, ito rin ang purpose nitong hybrid engine para mabawasan ang consumption at mas maging eco-friendly. Kaya naman according sa test drive nito na ginanap sa bansang Indonesia, ito ay nakapagtala ng average fuel consumption na 15.5 km per liter sa city drive. Kasama na siguro dyan ang pahinto-hinto kasi nga sa syudad nila ito sinubukan, medyo matraffic at maliliit ang kalsada. Kaya malamang sa actual road highway nito ay may ititipid pa. Itong modern car na Innova Zenix ay nilagyan din ng mga panibagong safety features, mga sistema na makatutulong upang mas maging ligtas sa pang-araw-araw na gamit mo. Kagaya na lamang nitong bagong safety features na lane departure warning system. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan nito ay mas maiiwasan ang anumang banggaan o pagkasagi ng sasakyan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang mag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. Alright. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong blind spot detection, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan ay masisense ng sensor nito na nakalocate sa rear bumper
kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa'yo habang umaandar. Dahil dito hanggat hindi lumalayo at nawawala sa sensor nito ang mga kadikit na sasakyan ay hindi ka rin basta-bastang makakalipat ng linya. May mga safety features din ito na kukumpleto pa sa pagiging komportable at convenient nito. Ang Innova Scenics, gaya na lamang nitong anti-lock braking system. Isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. At isa pa, meron na rin itong free collision warning system. Ang sistemang ito ay gumagamit ng radar para ma-detect ang possible crashes o pagkabangga na kung saan patitigilin nito o pababagalin automatically ang pag-andar ng sasakyan upang sa ganun ay mabawasan o hindi na magkaroon pa ng aksidente gaya ng pagkabangga. Alright. Kasama na rin dyan syempre sa modelong ito ang Hill Start Assist Control System. Ito ay para naman sa mga paahon na kalsada o sa matatarik na lugar. Ito ay bagay namang gamitin for example sa Baguio or sa Tagaytay, lalo na kapag ikaw ay hihinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Dahil kahit hindi mo na masyadong higpitan ang pagtapak ng brake nito, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Meron na rin itong kasamang EBD o Electronic Brake Distributor na halos katulad lang din ng ABS sensor ang ginagampanan. At traction control system naman, isang sistema na pangkaligtasan na rin para sa mga madadaanang malulubak, madudulas o kaya naman sa mga biglaang pakurbada o kaya matutubig na lugar. Kung may dadaan mo ito doon ay mamimaintain ang stability nitong vehicle kasama ng stability control system na meron din ito. May auto brake system na rin itong kasama para sa emergency purpose o biglaang pangyayari na kinakailangan pahintuin itong sasakyan. At the same time, hindi pa rin nawawala dito ang ilan pa sa mga safety features nito gaya na lamang ng airbag sa harap at likod, mga seat belts at airbag sensor, mga camera sa front and rear, kasama na ang mga parking sensor, parking assist at mga impact beams at crash sensor. Bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng 360 camera for better parking assist at safety features. Bukod pa dyan, ilan pa sa mga features nito ay magugustuhan mo rin kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng cruise control system. Isang sistema na tumutulong naman para sa driving assistant. Ibig sabihin, ito ang nagmi-maintain sa bilis o takbo nitong sasakyan kahit hindi mo na masyadong pigain pa ang accelerator nito o gasolina. Dahil dito kapag ikaw ang nagmamaneho ay mas makakarelax ka sa napakahabang biyahe sa tulong nitong cruise control system. At syempre, sinamahan na rin yan ng captain chairs with ottomans para din sa driver to upang mas maging komportable at relax, hindi nakakangalay ang pagmamaneho sa malalayong lugar. Ilan din sa highlighted dito ang kabuuang detalye ng interior nito kasama ng mga leather seat cover, upholstery, push start button, ang air conditioning system na may automatic single zone climate control system na. Ang entertainment naman ito ay may mga monitor screen na may sukat na 10.1 inches display. Magandang mga audio sound system dahil sa 6 na speaker nito makikita sa front and rear portion ng sasakyan. With AM and FM radio at pagdating naman sa connectivity, may pagka-similarity sa ibang modelo dahil meron na rin itong Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input with Apple CarPlay and Android Auto. Meron na rin itong portable wireless charging system. Ilalapag mo lang ang cellphone mo dito at automatikong magcha-charge na ito. At isa pa sa nagpa-high-tech dito mga kaibigan, sa sistema nitong sasakyan, sinamahan na rin yan ng voice control system. Sa pagbubukas ng tailgate, hindi mo na kailangan pang pindutin ang switch dahil kinakailangan lang ng personalized pin para mapagana ito. Dito rin makikita sa loob nito ang panoramic retractable sunroof, bagay na mas nagpaganda palalo sa modelong ito dahil pwede mong maging optional yan sa pagpapagana ng aircon. Kung papatayin mo ang aircon, buksan mo lamang ito ay magiging maaliwalas na rin ang buong loob nito. At isa pa, may mga kasama na rin itong cup holders at bottle holder. I-adjustable ang mga upuan at may kanya-kanyang headrest at armrest. Ang multifunctional steering wheel, karamihan sa mga sistema nito
ay nakokontrol na rin dito. The keyless entry kaya medyo secured na rin. At speaking naman sa security features nito, sinama na yan ng mga panibagong sistema na magpapalakas naman sa seguridad nitong sasakyan. Ibig sabihin, hindi na rin basta-bastang makakarnap o magagalaw ng kahit na sino mang magtatangka dito. Dahil sa sistema na gaya nito, may power door locks, engine immobilizer, anti-theft alarm with anti-theft device, central locking at speed sensing door lock na kahit gamitan pa ng traditional way o electrical procedure para paganahin, paandarin, bubuksan ng pintuan ng sasakyan na ito ay hindi uubra dahil sa mga security features na meron ito. Sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay umaabot sa 1,953,000 pesos dito sa bansa. Number 2, Hyundai Stargazer. Inilabas na kamakailan lang ang pinakabagong modelo ng Hyundai Motors sa merkado, ang magiging pambato mula sa MPV car category. Isang sasakyan na kayang magsakay ng 7 tao at may 5 pintuan. Ang kakaibang itsura ng makabagong modelong ito na napaka-futuristic na katangian ng tiyak na magugustuhan ng marami dito. Naglalaman ng mas advanced at modern technology para sa safety and security features at sa iba pang detalyeng magpapakomportable sa bawat pasaherong sasakay dito. Kagaya na lamang ng naka-LED type na headlamp na kakaibang datingan. Ibang-ibang itsura nito sa mga nakasanayan na natin. Sabi nga ng maraming mga nag-feature sa modelong ito ay mala out of this world ang buong disenyo nito. Kung papansinin pa lang natin sa front face nitong MPV car ay masasabi mo talagang napaka-moderno ng LED type na headlamp. Pati na rin ang mga DRL, turn signal lamps at maging ang fog lamp nito ay pinagsama-sama naman sa isang housing lens. May LED type na ilaw din ito na parang guhit sa itaas. Pangkaragdagang visibility at disenyo na rin sa modelong ito. Kakaiba rin ang mags design na aangkop naman sa futuristic na katangian at buong external design parts body nito. Karamihan din sa panggilid na bahagi nitong sasakyan ay napapalibutan ng mga glass window. Mas lumawak ang surface at mas kitang-kita mo na ang buong kapaligiran sa loob ng sasakyan. Ang Hyundai Stargazer ay pinapagana rin ng 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft engine at may bagong sistema rin sa makina nito na tinatawag naman na Smart Stream. Ang sistemang ito para sa kaalaman lang po ng marami ay nakatutulong na ma-compress ang fuel direkta sa cylinder na nagko-contribute ng malakas na power output at matipid na konsumo ng gasolina. Kaya naman pagdating sa kanyang performance, ito ay nakagagawa ng maximum output na 113 horsepower sa kada 6,300 RPM at maximum Newton meter of torque naman na 144 at 4,500 RPM. Sa bilis at lakas ng arangkada nito, lalo na kapag naka-sport mode, ay siguradong hindi ka bibitinin. May ilang test drive na rin na naganap mula sa owner at iba pang nakagamit na nito. Iisa lang ang sinasabi nila, mas malakas ito para sa MPV car category. Ibig sabihin, maaaring maging kasing lakas ito ng mga SUV car na may 2,000 plus na displacement. Ganyan ka high-tech ang bagong modelong ito na may displacement naman din na 1,497 cubic centimeter lamang. At pagdating naman sa fuel tank capacity, ito ay may 40 liters ang full tank at kayang kumonsumo kapag sa city ride sa bilis na 23 km per hour ay umuubos ng 1 litro sa 13.51 km na layo. Mas titipid pa ito kung mas mabilis ang takbo. Siguro kung hindi bababa sa bilis na 60 km per hour ay kakayanin sigurong kumonsumo ng 1 litro sa kada 25 km na layo. Kaya mukhang makakatipid ka talaga, lalo na kung malayuan ang gamitan at hindi sa syudad. Napaka-komportable na rin ng riding position mo sa pagmamaneho nito dahil sa di-adjustable ang steering column na ginamitan ng power steering na napakagandang dalhin at steering column na tilt and telescopic. Ang mga suspensions din ito ay napaka-reliable. Hindi daw ganun katagtag at maliban kasi sa napaka-komportabling seats nito ay maaasahan mo rin talaga ang bawat laro ng suspension. Sa front ay naka-MacPherson strut at rear suspension naman na torsion beam ang ginamit. Pagdating sa safety measure, ang buong braking system sa
front ay naka-ventilated disc naman with drum brake type naman sa rear brakes nito. Ang kabuuang sukat ng gulong nito ay nasa 215 by 40 R16. Naka-tubeless tires at alloy wheel na rin ang mags nito. At pagdating naman sa iba pang bagay mga kaibigan, maraming inilagay na safety and security features para sa mas ligtas at convenient na pagsakay. Number 1, meron na itong ABS o anti-lock braking system. Isang sistema na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong ginamit. Dahil dito ay maiiwasan ang pagkadulas at mabibigyan ka ng pagkakataong nitong makaiwas sa kung anuman ang mapabangga mo. Pangalawa ay meron na rin itong EBD o tinatawag na Electronic Brake Distributor. Medyo same lang naman din sila ng purpose ng ABS sensor. At syempre, hindi rin nawala ang Vehicle Stability Control System. Isang sistema na nagpapanatili ng magandang pagmamaneho kung sakaling maidadaan mo man sa mga biglang pakurbada, madudulas na kalsada at malulubak na lugar o kaya naman ay may malakas na ulan. Itong Vehicle Stability Control System ang tutulong sa iyo para hindi ka mawala sa pagmamaniobra, magpapanatili ng kaligtasan at maayos na pagmamaneho sa kalsada. Pangapat naman ay ang crash sensor, isang sistema na nagpapagana sa mga alarm o horn na nagbibigay ng malakas na tunog na parang pagkabigla sa maaring kahihinatnan kung ito ay mababangga o nabangga na. Kumbaga sa tao ay napapahiyaw ka kapag nagugulat ka sa biglaang pangyayari. Ganon din ang sistemang ito, kaya mas magiging alarma ka sa lahat ng senaryong magaganap. May mga airbags na rin itong pangkaragdagang safety sa driver's side, passenger at may curtains airbags na rin ito na nakalocate naman sa mga gilid ng sasakyan. May mga seat belts na rin ito sa front and rear. Sa lahat ng seats merong seat belt yan, kaya medyo safe din ang mga pasahero natin. Meron ng kasamang child safety locks at day and night rear view mirror naman para sa pangkaragdagang safety features pa nito. At ang pang-siyam naman ay may kasama na rin itong side impact beams. May tire pressure monitor kasi madalas hindi natin napapansin na flat na pala ang gulong ay napapaandar pa natin ng mabilis. Ang tire pressure sensor ang magpapaalala sa inyo niyan. At bukod pa dyan mga kaibigan, meron na rin itong hill start assist control system. Ito ay para naman sa mga paahon o pababang kalsada. Bagay naman itong gamitin sa mga Baguio at Tagaytay, lalo na kung ikaw ay mapapahinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito. Dahil dito kahit hindi mo na masyadong higpitan ang kapit ng brake, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. At isa pa, para sa bagong pangkaligtasan na rin itong bagong modelo ay nilagyan din ng tinatawag na rear cross traffic alert. Isang driving assist system naman na kung sakaling umatras ka sa parking at biglang may paparating na sasakyan sa likuran na hindi mo nakikita sa side mirror, ang sensor na ito ang magpapaalala sa iyo niyan. Meaning to say, iwa-warning ka ng system na ito kapag may mga sasakyan na biglaang dumating sa likuran mo habang ikaw ay nagpapaatras ng sasakyan. At isa pang bagong safety features para dito, ang idinagdag pa na advanced safety features na ito ay para naman sa mga taong madalas na nagmamadali, yung tipong parang may hinahabol sa kalsada. Ang sistemang ito ay tinatawag na lane keeping assist o pwede ring tawaging safe exit warning at forward collision avoidance assist. Napakahaba ng mga term pero ang ibig sabihin lang nito mga kaibigan, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiiwasan ang banggaan lalo na kung may mga biglaang nag-o-overtake na kasabay mo sa kalsada. Lalo na mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror na bigla na lang nag-o-overtake kaya madalas ay nasasagi. Dahil sa sistemang ito ay maiiwasan ang anumang banggaan na magaganap. Number 14, meron na rin itong parking sensor at rear parking sensor para hindi ka na rin mahirapan mag-park lalo na pag maraming mga sasakyan. Number 15, may impact beams na rin ito nakasama. At ang panghuli ay engine check warning para naman mas mapaalalahanan din tayo kung mayroon mang
malfunction sa buong engine nito. Para nang sa ganun ay may pa-check kagad natin sa pinakamalapit na service center at hindi na lumala pa. At isang paalala lang mga kaibigan, ang mga sistemang ito ay pangkaragdagan lamang sa kaligtasan ng mga sasakyan. Dito mas maigi pa ring maging alerto at maingat tayo sa pagmamaneho. Yun ang pinaka the best safety features ng sasakyan at sa mga sasakay dito. Alright. At para naman sa mga security features nito, mga bagay na magpapanatag naman sa atin lalo na kung wala tayong sariling parkingan sa labas ng bahay. Unang-una ay mayroon itong central locking. Ang central locking ay pangkaragdagang security nitong sasakyan na kung minsan ay nakakalimutan nating i-check kung nakasarado na ba ng maigi ang lahat ng mga pintuan nito. Sa central locking ay makikita sa sistema na magwa-warning sa panel gauge kung may isang pintuan na hindi pa masyadong naisara. Dahil dito kahit isang pintuan lang ng driver's side ang i-lock o i-unlock mo ay automatikong lahat na rin ng pintuan nitong sasakyan ay maglalak. May kasama na rin itong power door locks, anti-theft alarm system, engine immobilizer at anti-theft device. At pagdating naman sa entertainment and communication, sobrang update na rin talaga ng modelong ito sa pagkakaroon ng monitor screen na may size na 8 inches with Apple CarPlay and Android Auto at the touchscreen pa. Meron na rin itong USB and auxiliary input with FM and AM radio. May mga speaker din sa front at rear nito para mas maganda at buo ang sound sa loob ng sasakyan. At hindi rin dito nawawala ang Bluetooth connectivity para kahit ikaw ay nagdadrive, kung nakakonek ang cellphone mo sa sistema nito ay maaari ka pa rin sumagot ng tawag na hindi nakakailanganin pang hawakan ng cellphone at automatically may voice control na rin ito. At syempre ang maganda pa rito, naka multifunctional steering wheel na rin ang sasakyang ito. At isa pa, meron din itong wireless na charging system para mas kulang pagcha-charge na hindi na kinakailangan pa ng cable para dito. At marami din itong mga console pocket sa harap at likod na portion na maaaring paglagyan ng iba't ibang bagay. Ang instrument panel din nga pala nito ay naka fully digital na at napaka-responsive, very user-friendly, napaka-informative na rin. Kaya madali mo lamang din maiintindihan ang mga notification o sign na lumalabas dito. At sa iba pang mga components nito sa interior, may mga upuan na sobrang comfortable at di-adjustable pa. May armrest para hindi naman mangalay ang balikat mo at naka-leather type na rin ang cover ng seats nito. At para sa mas komportableng biyahe, sinamahan na rin ito ng cruise control. May mga power door locks, keyless entry na rin ito with vanity mirror at marami pang iba. Maganda at malakas din ang aircon nito kahit sa likuran ka pa nakapwesto dahil sa mga AC ventilator sa front and rear. At marami na rin itong mga cup holder, I think mga 16 pieces na cup holder ang meron ito. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuang presyo nito ng 1,068,000 sa pinakamababang variant hanggang sa pinakamataas na nagkakahalaga ng 1,288,000 pesos na narito na sa bansa. Number 1, Suzuki Ertiga. Sa mga hindi nakakaalam, ang isa sa pinakamabentang sasakyan dito sa bansa ay ang MPV car category. Mas maliit ito ng kaunti sa mga SUV car pero kayang i-accommodate ang hanggang sa 7 tao na may komportableng seats. May 5 pintuan at mayroong extra luggage compartment sa likuran. Katulad na lamang nitong Suzuki Ertiga na topic natin ngayon. Sa totoo lang matagal na rin naman sa bansa itong modelo, hindi pa nga lang masyadong napapansin noon dahil sa halos naungusan ang paglabas nito sa merkado na halos kasabayan lamang din ng Mitsubishi Expander at ng Toyota Avanza ang ilan sa mahigpit na kakompetensya pagdating sa ganitong kategorya. Ngunit tingid sa kalaman ng marami guys, ang Suzuki Ertiga ang pinaka-practical at matipid na MPV car na matutuklasan mo ngayon. Lalo na sa bago nitong update na ginawang hybrid pa at mukhang magi-stand out pa nga sa marami nitong katangian. Isang Japanese brand manufacturer ang nagdala sa modelong ito kaya talagang mapagkakatiwalaan. Na kung itsura pa lang din ang pagbabasehan, ang bagong front face cover nito ay talagang nakakamangha. Ibang-iba na ito sa dating modelo kasi mas nagbukang high class ang datingan. Highlighted din ang pagiging simplicity pero may kalidad na aasahan.
Ganyan ang pinapakitang imahe nito sa external pa lang. Ang mga ilaw nito na magmula dito sa headlamp na naka-projector type, ang paglight naman nito na naka-halogen type, ay mas naging cool itong tingnan at bumagay din talaga sa front bumper grill cover nito na naka-chromated pa. At itong Suzuki Ertiga 2023 model ay may 4 na klaseng variation, mula sa pinaka low-end variant na tinatawag na GA manual transmission na nagkakahalaga ng 954,000 pesos. At ang pangalawa naman ay ang GL manual transmission na may kabuuang presyo naman ay 1,068,000 pesos. Ang pangatlong variant nito ay tinatawag na GL automatic transmission na may kabuuang presyo naman na 1,103,000 pesos. At ang panghuli, ang pinaka top end variant na tinatawag na GLX automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 1,153,000 pesos. Kung tutusin ay medyo affordable talaga ang presyo nito kung ikukumpara sa ibang brand competitor. At ang isa pa sa maganda rito mga kaibigan, mula sa low end variant hanggang sa top end variant nitong Suzuki Ertiga, lahat na po yan ay naka-hybrid na. Kaya panigurado sa katipiran ay maaasahan mo talaga dahil ginawaran ng pinakabagong specs na makakatulong na mapatipid ang konsumo nito sa gasolina. Nilagyan ng mga bagong sistema na SHBS o tinatawag na Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Isang sistemang matagal na rin ginagamit sa ibang modelong hybrid ng Suzuki Motors. Gumagana ang sistemang ito ng Suzuki sa prinsipyo ng regenerative braking, kung saan ang kinetic energy habang bumabagal ay nako-convert naman sa kuryente at napupunta sa baterya ng sasakyan. At ang alternator nito ay ang nagsisilbing generator para ang baterya ay makapag-produce ng maraming electricity energy. Magpapagana naman sa ibang sistema ng sasakyan tulad na lamang ng aircon, mga ilaw, busina at iba pa. Kaya naman ang makina nito ay mababawasan na rin ng responsibilidad na kung saan ay nauuwi naman sa matipid na konsumo ng gasolina. Itong Suzuki Ertiga ay may fuel consumption lamang din na 26.80 km per liter ang nakukonsumo nito. Na pinapagana naman ng 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder, 16-valve, dual overhead camshaft na may compression ratio na 10.5:1. Ang bore stroke size nito ay nasa 74.0 mm na may 85.0 mm at kayang mag-produce ng maximum output level na 103 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm torque naman sa kada 4,400 RPM na may average top speed naman na nagagawa na umaabot sa 168 to 170 km per hour. Maganda rin ang handling ng steering nito dahil ginamitan ng the-adjustable na steering column para ma-enhance mo rin ang mas komportableng posisyon. Ng steering column ay naka-tilt and telescopic din at steering type na electric power. Pagdating naman sa suspensions nito mga kaibigan, ang front brake ay ginamitan ng ventilated disc type at naka-drum brake type naman ang rear brake nito. Medyo kalmado sa loob at hindi matagtag, isa rin yan sa ipinagmamalaki nitong sasakyan dahil sa ginamitan ng napaka-reliable na mga suspension sa front na naka-MacPherson strut at rear suspension na torsion beam with shock absorber na may coil spring. Kaya naman sumasabay sa napakagandang laro ng bounce nito. Kahit na maidaan mo man sa malulubak at mahahams na kalsada, ay siguradong hindi ka maiirita sa napakatagtag na biyahe. At isa pa, smooth riding ka na rin dito dahil sa makapal na sukat ng mga gulong nito. Naka-tubeless radial ang tire type at alloy wheel na mags. May kabuang sukat ito na 185 by 65 R15 at syempre may kasama na ring spare tire yan para sa emergency kung mapaplatan ka sa kalsada. At syempre hindi rin naman makukumpleto yan kung wala rin ang mga bagay na ito na pangkaragdagang comfortability sa loob ng sasakyan habang nakasakay ka rito. Unang-una ang malakas na air conditioner na mas nagpapakomfort pa sa mga taong sasakay dito. Meron na rin itong auto climate control with air quality control at rear AC vents at may kasamang heater para sa mga passenger na nasa likuran. Mayroon na rin accessories power outlets sa front and rear and central console armrest with bottle holder and cup holder. At isa pa,
Meron na rin itong engine start and stop button na tinatawag, na kung saan ito rin ay tumutulong na mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina dahil sa pansamantalang paghinto nito sa traffic light ay pwede mong mapatigil ang makina nito. At ang GLX automatic na top-end variant na Suzuki Ertiga ay di keyless entry at may kasama na ring cruise control system na magagamit mo sa napakahabang biyahe para hindi na rin mangalay ang mga paa mo habang ikaw ay nagdadrive. At ang ilan pa sa mga features nito, meron na rin itong power windows sa front and rear, may rear reading lamp, may vanity mirror at auto headlamps. At syempre hindi rin nawala ang follow me home headlamps. Para naman sa entertainment and communication, mahalaga rin ito para hindi mabagot o hindi ka antukin sa napakahabang biyahe dahil sinamahan ng TV screen na may size na 10 inches at with Apple CarPlay and Android Auto. Merong USB and auxiliary input with Bluetooth connectivity. Kaya naman pwede ka na rin sumagot ng tawag habang ikaw ay nagmamaneho dahil pwede mong i-connect ang sistema ng iyong cellphone dito mismo sa sistema ng sasakyan. May FM and AM radio at may mga speakers sa front and rear kaya ang sound and audio ay napakaganda na rin. May kasama na rin itong navigation system at syempre ang napakaangas na multifunctional steering wheel na may control sa marami nitong sistema. Alright. At pagdating naman sa instrument panel na sobrang informative dahil sa mga notification na lumalabas dito, makikita mo ang low fuel warning light, may digital clock with tachometer, may kasama na ring electronic multi-trip meter at door ajar warning. Ito naman ang warning o sign na makikita mo sa instrument panel once na may pintuan na hindi nakasara ng maigi. For safety purpose na rin bago man natin paandarin itong sasakyan. Alright. At para naman sa safety features pa nitong sasakyan, isa rin sa mahalagang bagay na meron dapat talaga ito. Para naman mas maging kampante at safe rin tayo sa pang-araw-araw na biyahe, ang pagkakaroon ng anti-lock braking system o ABS sensor. Isa sa pinakapangunahing braking system lalo na kapag gagamitin mo ang braking system dahil ito ang nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit. Dahil dyan ay maiiwasan mo ang pagkadulas at makokontrol mo ng maayos ang brake procedure. At ang maganda pa rito, dinagdagan na rin yan ng EBD o Electronic Brake Distributor. Halos pareho lang din naman ng function ng ABS sensor itong EBD. Kaya mas maganda kung may suporta na rin na gaya nito. Mayroon na rin itong crash sensor, mga seatbelt sa kada upuan at airbag sa driver at sa passenger seat. Merong child safety lock at ISO fixed child seat mounts. May parking sensor na rin ito kaya hindi ka mahirapan kahit i-park mo pa sa mga alanganing lugar. May rear parking sensor at rear camera na kasama na kahit sa mga baguhan pa lamang ay siguradong hindi ka rin mahihirapan sa pagpapark lalo na sa mga masisikip na lugar. Meron na rin itong side impact beams, engine check warning at ang pinakahuli, ang hill hold control. Ito naman ang sistema na magagamit mo sa mga akyatin o matatarik na lugar, lalo na sa Tagaytay o sa Baguio. Kapag ikaw ay na-traffic sa mga ganong klaseng kalsada, hindi mo na kailangan pang pigain o tapakan pa ng maigi ang brake lever para kumapit ng maigi ang brake. Dahil sa hill hold control ay kusa itong kakapit o titigil sa matatarik na kalsada sa oras na nakahinto ang sasakyan. At para naman sa security features, ito naman ay mahalaga rin lalo na kapag ikaw ay walang sariling parking sa bahay. O kaya naman ay ipapark mo ang iyong sasakyan sa mga alanganing lugar, yung tipong hindi mo kilala at hindi mo kabisado dahil alam mo naman sa panahon natin ngayon, madali na lang talagang paandarin o nakawin ang isang sasakyan lalo na kung wala ka ng mga sistema na to. Isang bagay na magpapanatag at magpapatulog naman sa'yo ng mahimbing habang iniiwan mo ang sasakyan sa labas ng iyong bahay. Sa pagkakaroon ng central locking, power door locks, anti-theft device, anti-theft alarm with engine immobilizer. Hindi basta-bastang mapapagana o mapapaandar ito kahit gamitin pa ng anumang electrical procedure para paganahin ito. Sa panahon natin ngayon na mas nagiging advanced na tayo at moderno na ang mga kagamitan o mga sasakyan na inilalabas, ay hindi na uubra ang dating manual procedure na ginagamit ng mga karnaper para mapagana ang sasakyan kahit wala ang kanyang susi. Sa mga sistemang ito ay siguradong makasisiguro ka. At sa iba pang bagay mga kaibigan, oo nga pala, ang tail lamp nito ay naka-bulb type pa pero maangas na rin naman yan at visible sa gabi.
Makakasave ka na rin sa pang-araw-araw lalo na kapag mag-i-stop at may kasunod ka dahil hindi basta-bastang mababangga sa signal na lumalabas sa brake light nito. Merong rear luggage compartment na maaari mo namang kargahan ng ibang bagay na hindi nakakasya sa harapan. Kung pwede mong kargahan ng malalaki o 4 na container ay kakasya din talaga. Power adjustable na rin ang side mirror nito lalo na sa top end variant natin. Hindi mo na po problemahin pang i-adjust ng manual yan dahil may pipindutin ka lang at kusa na itong mag-a-adjust depende sa viewing mo sa likuran. At isa pa, para kumpleto na talaga mga kaibigan, sa dimensions naman tayo o kabuang sukat nitong Suzuki Ertiga. Ang cargo volume nito o yung dami na po pwede mong ikarga dito ay nasa 155 to 199 liters capacity. May kabuang bigat ito na 1,110 kg at gross weight na 1,695 kg. Ang kabuang haba naman nitong 4-wheelers na MPV ay nasa 4,395 mm. May kabuang sukat ang lapad nito na 1,735 mm. Ang kabuang sukat naman ng taas nito ay 1,690 mm. May wheelbase size na 2,740 mm at ground clearance na mataas na rin naman na umabot sa 180 mm. Kaya na rin sigurong isubog sa mga matutubig o mahaing kalsada. Kung sa Manila man ay perpekto na rin ito. May turning radius na 5.2 meter. Hindi ka rin mahirapan sa pag-U-turn dahil sa liit ng space na masasakop mo kapag ikaw ay nag-U-turn. Ang fuel tank capacity na nabanggit na natin kanina ay may 45 liters ang full tank na kayang-kayang i-long ride talaga dahil sa tipid kumonsumo mga kaibigan na umaabot sa 26.80 kilometers sa kada 1 litro ang nakukonsumo nito. Kaya siguradong panalo to sa long ride. At ito pang maganda dyan, marami na rin nagsabi at nag-comment dito sa ating channel na talagang matipid ang Suzuki Ertiga pagdating sa fuel consumption. Ito ang pinakamatipid na MPV car dito sa bansa na maire-recommend natin kung ito man ang uri ng hinahanap mong mga katangian ng isang sasakyan. Alright. Pero syempre, ang isa lang siguro sa masasabi ko dito, since nagtrabaho na rin naman ako sa brand na ito, hindi ko lang sure pero sa tingin ko mahihirapan lamang po kayo sa mga piyesa nito dahil talagang matagal dumating kapag Suzuki brand ang binili nyo. Hindi ko lang sure kung na-improve na nila yon, pero mas maganda na rin siguro habang maaga pa ay malaman na rin natin yan. Para sa ganon, kung sakali man bibilhin natin itong Suzuki Ertiga ay maitatanong na rin natin sa parts department bago pa man natin i-purchase itong sasakyan. Pero kung hindi rin naman issue sa iyo yung matagal na datingan ng mga pyesa nito, ay pwede rin naman talaga dahil matagal din namang masira ang mga pyesa nitong Suzuki Ertiga. Gawang Japanese manufacturer yan kaya talagang mapagkakatiwalaan mo. Para sa kabuang presyo na nabanggit na natin kanina, ang presyo nito mula sa pinakamababa ay nagkakahalaga ng 954,000 hanggang sa pinakamataas na 1,153,000 pesos dito sa bansa. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang din po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!